Ganon. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako, nagtiis pa ako ng 2 taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatake. Sama ko na nandito sa entablado para magbigay din ng mensahe para sa inyo. Una po ay si Dr. Lorraine Badoy. Maraming salamat. Siya po ay unang-una na lumaban sa Marcos administration at sa Makabayan Block kasama na ang mga NPA sa trabaho nila noon sa NTF-ELCAC. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay binoto nating lahat at sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon, Dr. Richard Mata. Ang susunod po ay binoto din nating lahat at sigurado tayo nanalo noong nakaraang eleksyon. Attorney Vic Rodriguez. Ang susunod po ay kasama ko noong 2019, hugpong ng pagbabago, kampanya para sa mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama ko noong 2022 ng kampanya para sa akin. Sorry, nagkamali ako kahapon. Hindi pala ikaw Uniteam dahil hindi siya ng kampanya para hindi siya bumoto kay BBM. Dating Speaker, Congressman Lord Alan Velasco. Wala po siyang dinalang president noong nakaraang eleksyon kasi hindi po gusto ng kanya. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco, si Rowena Velasco. Yun po ang unang-unang naging kaaway ni Martin Romualdez, na nung nalaman niya na tumakbo akong Vice President, sobrang iyak niya kasi sinabi niya, hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Ngayon, sabi niya sa akin, sinabi ko na sa iyo, Inday Sara, pikat ni Moda. Ang susunod po, pagpapasalamat ko dahil siya po ay dapat nandoon sa The Hague, Netherlands. Pero siya po ay napakiusapan namin na bumisita muna dito sa Japan at magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Senator Robin Padilla. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin at mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pagtitiwala at patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki.
Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat po. Paulit-ulit kong sinasabi yan, dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuunan namong Pilipino. Kay kamo ang naghatag sa amoa sa posisyon kung asa mi karon. Daghan kaayong salamat. Mahal ko po kayo. At matagal ko man natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero, better late than never. Natanggap ko na po kung ano yung Attorney Vic Rodriguez. Kanina? Hindi ko sinabi? Wait lang. Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Kaya tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil kailangan ko magpasalamat sa inyong lahat. Hindi ako makakarating dito sa harap ninyo. At hindi ako makakarating dito sa Nagoya kung hindi dahil sa inyong lahat. At meron pa po kaming isang kasama na binoto din nating lahat. At sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon. Nasabi ko ito kanina, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sinasabi nila nung mga nabudol ni Marcos, nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, tingnan niyo si Inday Sara. Siya ang pinaka nabudol sa lahat. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ako ang pinakanabudol sa lahat. Alam niyo kung sino? Si Attorney Vic Rodriguez. Siya ang abogado, kaisa-isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Leni Robredo. Alam niyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo kayo, mawawala lahat yan ng tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din ay bumaba na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat, wala na. Sabi pa nga ng asawa ko noon, Pasko ng 2012, December 2012, ang daming mga pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng July 31, wala na. 2 na lang ang regalo doon. 2 na lang.
Ang isa, galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa, galing sa sobrang tagal na kaibigan ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi niya, sabi na asawa ko, sabi niya, Tagalog siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, nagpatong-patong. Sabi niya, December 2013, sabi niya, galing na lang kay Ninang, galing na lang Yellowfin. Nagtatawanan kami, ganun. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako, nagtiis pa ako ng 2 taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan. Pinanghawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya, nagtiis pa ako ng 2 taon.